sa survey ng Duterte at Marcos. Una sa lahat, bago natin i-discuss kung talagang totoo yung survey na yan, bakit kayo gumawa ng survey comparing Duterte at Marcos? Una pa lang, kaduda-duda na. Hindi po ba kayo nagtataka? Anong motibo nito nagpa-survey na ito? Hindi ko po sinasabi kung ito ay totoo o hindi. Pero nakakaduda. Anong klaseng survey yan? Bakit i-compare mo ang Duterte sa Marcos? Anong purpose? Kayong survey company, anong purpose nyo dyan? Baka mamaya isipan pa ng tao, nag-aantay kayo ng lagay o nalagyan kayo. Hindi ba? I mean, we cannot blame the people. I'm not saying nalagyan kayo. Pero, bakit ganyan ang survey nyo, Duterte and Marcos? Ba't hindi nyo ipa-survey? Kayo ba ay natutuwa sa paghawak ni Marcos sa bansang Pilipinas? Natutuwa ba kayo sa paghawak niya patungkol sa smuggling? Natutuwa ba kayo sa hindi niya pag-accept ng drug test? Bakit comparison ng Duterte, Sara? Di ba? Kaduda-duda eh. Sabi dito, kaya nga po sir, kaya-elect pa lang survey na naman. Medyo ano lang, medyo dispilangado nga lang yan. Ha? Kaya lalo alam mo, pagka ganyan ang inyong mga gawain, mas lalong walang maniniwala sa survey na yan. May Pepe Cat, maraming salamat. Wala sa kalingkingan ni PRRD, si BBM, pagdating sa achievement. Yan, pag-uusapan natin yan mamaya. Dito muna tayo. But maraming salamat po, Pepe Cat. Bakit eh? Di ba? Alam mo, binibigyan nyo lang ng dent itong inyong credibility na mag-conduct ng survey. Meron pa sinasabi, kaibigan daw nila yan, credible daw yung mga yan, may nagva-vouch pa ng mga dilawan. Alam mo na, mga dilawan, nakikisawsaw. Kaibigan ko yung mga yan, totoo yung survey na yan o hindi. This is not a question of totoo yan or hindi. Kasi baka nagkaroon lang kayo ng error. Di ba? Pero napaka-imposibleng. Para sa aking opinion, napaka-imposibleng honest mistake. Anong klaseng survey yon? Sabi naman ni Lourdes Villabiray, maraming salamat po sa kusang loob. From Saudi rin, makapal lang talaga ang mukha ng mga nakapwesto. Or, inutusan kayo ng pamahalaan. O sige, pa-survey nyo ito. Duterte, Marcos. Ito po tanong ko dito sa survey company. Sana mag-provide din sila ng mga detalyadong tanong. Kasi gusto namin makita eh. Ano ang tinanong ninyo? Kasi baka confusing eh. Kaya tingin nyo, mas sumporta sila sa Marcos kaysa sa Duterte. Anong tinanong nyo? Saan kayo nagtanong? Anong lugar kayo nagtanong? Baka nagtanong kayo sa Ilocos. Di ba yung mga ganong detalye? Sana ma-provide. Kasi nakakapagtaka talaga eh. MJ, shoutout sa inyo lahat ha. Ito, may parinig. Depende yan sa magkano ibabayad sa nagsurvey at sa mga vlogger. Halimbawa, ang vlogger ni Kibuloy, ni Duterte, at ng Communist China. Iisa lang yan, di ba? Sabi yan ni Ramon Florentino. Napansin na natin siya. Okay. Sabihin mo sa manager mo, napansin ka na, bayad ka na. Bayaran nyo na yan, troll na yan, ha?
But anyway, kung ako tatanungin nyo, in my opinion, una, palpak kung ano ang topic dyan sa survey na yan. Pangalawa, hindi ako naniniwala dyan. Coach Oli, baka sasabihin nyo, bias ka naman. Pagka lamang ang Duterte, okay sa inyo. Pagka hindi ka naniniwala. Tingnan nyo nangyayari ngayon. Panay ang atake nila sa Duterte. Kung talagang maraming naniniwala dyan sa lintik na survey na yan at totoo na mas may tiwala, mas gusto nila ang pamalakad ng mga Marcos, hindi sana binabanatan ng Duterte. Hindi sana iniipit ang SMNI, si Pastor Kibuloy at yung mga kaalyado ng Duterte. Ultimo kapatid niya sinabi yan. Kasi hindi nyo kayang manalo laban sa Duterte. Kapatid mismo nagsabi niyan, pinsan mismo ni Tambaluslos ang nagsabi niyan. Bakit mo babanatan kung kayo ay lamang? Hindi, kunwari ako, lamang ako dyan. Ba't ko babanatan yan? Wala akong pakialam sa'yo. You're nobody. Pero kita mo, kaliwat kanan ang banat sa mga Duterte. Napaka-imposible. At tingnan nyo rin po ito. Kita naman sa pang-araw-araw natin. Ang gasolina, pataas ng pataas. Ang bigas, malayo sa katotohanan yung 20 pesos na yan. Kahit nga 40, malayo sa katotohanan Hindi nyo ba nare-realize yun? Ang layo sa katotohanan. Yung survey na yan, hindi mo nakikita sa hapagkainan. Meron bang nako-convert na trabaho? Lumabas yung survey na yan, ha? Tandaan nyo po. Hindi ko alam kung kailan nila kinandak yan. Pero ngayon po lumabas yan. Kayo na magsabi kung kapani-paniwala ito. Sa kalagitnaan ng hamon na drug test, may lumabas na survey. Ano yan? Damage control? Hindi masagot yung drug test. Ano ang sinagot? Survey. Ulitin ko hindi ko po sinasabing hindi totoo yung survey. But the coincidence is too much. Laging ganun. Halimbawa, lagi ko sinasabi dito, binakbakan si Ka Eric, pinapasarang SMNI. Nagkaroon ng hearing sa Kamara. Pagkatapos ng hearing sa Kamara, diniin si Kibuloy, si Pastor. Biglang pumasok si Ontiveros. Hinahabol naman sa Senado. Yun yung sinasabi natin. The coincidence is too much. Para sabihin nyo, hindi, nagkataon lang. Hindi namin pinag-iinitan si Pastor Kibuloy. Ang tagal na niyang kaso na yan Patay na, binuhay nyo pa. Sinong loko-lokong maniniwala na nagkataon lang yan? Same thing dito. Hindi masagot ang drug test. Biglang may survey. That is too much of a coincidence. Ganyan din dati, di ba? Nung pinabubuksan yung libro, yung sinasabing open the books. Kung ano-anong lumabas na balita. O ngayon, pabango. Tandaan nyo po, kahit anong survey ang lumabas, kahit 100% ang may tiwala sa Marcos, yung drug test na yan, as far as I'm concerned, hindi ko alam sa mga kasamahan ko
Okay? Pero kasi kami walang kumukumpas sa akin. As far as I'm concerned, dikit na yan sa balat nila. And until such time, magkaroon ng convincing drug test, ang tiwala ng taong bayan, wala na. Dikit na po sa kanila yun. Kaya mag-survey kayo araw-araw. Hindi na nila pwedeng takbuhan yan. Alam nyo, hindi ako bias ha. Hindi ko lang to sinasabi ngayon. Even before the election, sinasabi ko na yan. At hindi lang kay Marcos. Sabi ko, lahat ng tatakbo magpa-drug test kayo. So hindi nyo po ako pwedeng punlaan dyan sa mga bashers na sinasabi nyo pinag-iinitan si Marcos. Hindi po totoo yan. Sabi dito ni Wasali, pa-survey pa kayo, bagsak naman si Tamba. Correct. Hindi kasi kaya ni Tamba eh. Alam mo, sasabihin ko na sa inyo, derechahan, Tamba luslos, pagpatas ang laban, at Ontiveros. Hindi kayo mananalo president o vice president. Ito si Tamba luslos nga, malabong manalo ng senador. Ba't hindi nyo ipa-survey? Naniniwala ba ang taong bayan? Sino ba nagpa-survey? Okta Research? Hindi ko nakita masyado pa eh. O yun, Mirna Lim, sabi niya, si Tamba nag-commission ng survey. O kung totoo yan, may maniniwala pa ba dyan? Hindi ko alam, wala naman tayo, baka sabihin eh. Wala naman tayong ebidensya kung si Tamba nag-conduct ng survey. Pero kung si Tamba nag-conduct ng survey, wala nang maniniwala dyan. Galit sa Duterte yan eh. Kung totoo. Ruby Herman, tama. Barangay captain, mananalo si Tamba. Sure, kasi isang barangay yun eh. Ba't hindi nyo ipa-survey yan? Ano ba gusto ng taong bayan? Dapat bang magpa-drug test ang mga public official? Kung sino man yung survey company na yan, yan ang isigaw ninyo. Sige, maniniwala kami sa nilabas nyong survey. Pa-survey nyo rin. Dapat bang magpa-drug test ang mga matataas na nasa posisyon ng mga public officials? Magpa-drug test sila. Now na, wag na bukas. Paano tayo maniwala? Diba? Hindi tayo basta-basta maniniwala sa pag-ganun-ganon. Kasi alam nyo, pagkatapos na survey na yan, may lalabas na survey. Tingnan nyo. Ang Duterte naman ang laman. Ang lamang. Kanino tayo maniniwala sa lintik na survey na yan? Yan, tama. Yes po, mandatory all public officials, pati men in uniform. Hindi kasi alam nyo, yung men in uniform, binibigyan nila ng surprise drug test. No. So to be fair lang, bakit yung mga kapulisan, ba't yung mga hindi nyo bigyan ng surprise drug test? Why is Sara not speaking out? Na-live ko po ito kagabi na sinabi na po kasi ni BP Sara na no comment siya roon. At tama na po yung sinabi ni si Pulong bang si Pulong, yung reason ni Pulong. And I agree with her. Sa katunayan, yung no comment ni BP Sara, bilib ako ron. Actually, that is a very, very strong statement. Mapapansin nyo si Sara minsan, dahil siya ay vice president, ayaw niyang kumontra. Di ba? May safety ang kanyang laging sagot. Pero yung no comment niya, in my opinion, is a very strong statement na against siya, na siya ay diktahan. Na hindi nyo na kami pwedeng hawakan sa liig. Hindi na kami sunod-sunuran. Yun ay, sa aking opinion, yun ay parang nagmatigas na siya. Yun, nasend na daw, sabi ni Buster TV. Thank you. Nagmatigas na si BP Sara. Teka muna. Kulang na lang sabihin ni BP Sara, hindi ako vlogger.
Bakit lahat ng bagay kailangan kong bigyan ng opinyon? 'Di ba? DND ang dapat ano niyan, ang tanungin niyo diyan. Si Marcos tanungin niyo diyan. Si Marcos ba tinatanong niyo ng mga kung ano-anong statement? Bakit laging si Sara? Ako honestly, natuwa ako nagmatigas si Sara. Yung no comment ng 'yon, nagmatigas na siya sa gobyerno para sa akin. Approve para sa akin 'yun. Bakit? Hindi ano bang meron diyan sa China? Eh, ngayon lang naman naging issue 'yan, eh. Wala namang issue 'yang China dati, eh.